Okay, mayong buntag sa tanan. Kay daghang salamat choir sa matahong nga awit, no? For the glory of the Lord. Sa atong time check diri 10:25. So basing magkautan ko okay ra sa inyo bisag 11:10 no, or 11:10 or 15. Kaya medyo na ulahin na tagamay, no? So, dili ta maglangay mga igsoon. Revelation chapter 1, verses 4, tutok kita sa verse 8. Okay? Ang atong mensahe karon pag-auluhan kini, the main thing, no? So, sa di pa kita makapadayon, mag-aanto sa ta. Ginoong Diyos, sa magatunaw sa kami nining bahin sa kasulatan, nimong mga pulong nga among pagatunan karon, nagaampo kami o Diyos nga imo kaming lamdagan ang mga hunang sa matag usa, aron namong masabtan ang mga langitnon nga mga kamatuoran, ug mao kini ang mugiya sa among kinabuhi, ang mga saad niini mao among huptan, ug mao kini magapalig-on kanamo ang mga kamatuoran, makahatag kanamo og freedom diha sa pagkinabuhi nga adunay kalipay, kalinaw sa among pagpanangladan kanimo Dios. Sa bangi kami pinagi sa tabang sa imong Holy Spirit nga mao siya magatudlo kanamo sa diha sa imong mga pulong. In Jesus name, Amen. Naik panutihon nga nag-ingon, no? The main thing is to keep the main thing, the main thing. Medyo may pagkalibog, no? Kaya itong Bisayaw, ningunan niya ang pagbisaya. Ang pinaka-importanting butang, mao ang pagpabilin nga pinaka-importante sa pinaka-importanting butang, no? So atong sutaon dinhi unsa man ning pinaka-importante nga dapat, no, nahibalon. So there is atong guiding in studying a prophetic imagery rich book like the book of Revelation. It is exceptionally easy to get lost in a maze of fascinating details, no? Naamang ko din sa Revelation, symbolism, end time scenarios, no? Marunong kunik nato sa Revelation. Napod diri sa book ang gining the Antichrist o ang prophetic charts, no? Makita nato din sa Revelation. And we lose sight of the central subject, no? Kung kidagdahan na og mga nagian, no? Mga topics. So this was the exact mistake of the first century Pharisees. Sa time ni Jesus, di ba, kalaban niya mga religious leader, mga pari or mga Pharisees. Nga naman, they became so consumed with legalistic regulations, details, and nuances that they failed to recognize God incarnate standing right in front of them. So muna diha sila na maid-id sila sa mga butang, sa ilang mga very strict sila, legalistic ang mga Pharisees. Pero wala nila na-recognize si Jesus nga mao ang Diyos, no? God incarnate diha sa ilang tunga. Okay? So mao po na mga igsoon. The main thing of human history, of redemption, and of the book of Revelation is Jesus Christ. Mo ring atong gipasabot nga the main thing, no? Ang pinaka, no? Ang importante dinhi ini nga libro is about Jesus Christ. Revelation chapter 19 verse 10 reminds us that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Mo giingon dinhi sa verse. So prophecy is not ultimately mga igsoon about geopolitical schemes
or academic speculation. Prophecy is about the unveiling and final victory of the Lord Jesus Christ. No? So dili nato na kalimtan nga si Jesus mao ang pinaka mahinungdanon o importante nga pagtuon dinhi sa book of Revelation. Now sa verse 4 o 5 verse 5a, no? Makita nato dinhi the source of the blessing, ang Trinity, no? Okay? Ingon dinhi sa verse 4, John to the 7 churches that are in Asia. Grace to you and peace from him who is, and who was, and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. Verse 5a, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. No? So dinihiling a verse mga igsoon, John writes to the 7 churches, no, in Asia Minor. Atong na nag-explain no, nga mo na karon ang Turkey nga nasod, no? So extending a greeting of grace and peace, no? So mo nang greeting no sa mga katawhan sa Ginoo, grace and peace. Nindot kayo na isang word mga igsoon, no? Ang grace daluwas ta tungod sa grasya nya sa atong adlaw-adlaw kapag kinabuhi ana gihapon ang grasya sa Ginoo nagatabang kanato, no? Unya kining peace, knowing mintag peace mga igsoon, you are now right with God, no? Dili naka-kaaway sa Ginoo, you are now no longer enemy but a child of God, a friend of God, no? So grace and peace. In verse 4 and 5, no, John explicitly identified in him mga igsoon the triune, no, source of this greeting and divine blessing. Unang hisgot din the blessing sa Trinity from God the Father. Gidescribe kini din sa verse mga igsoon nga the one who is, who was, and who is to come, no? God, He is the self-existent, uncause, no? The eternal, kung sa Greek pa, ego eimi, no? The I am. Who revealed Himself to Moses at the burning bush in Exodus chapter 3 verse 14, no? So He operates outside the limitations of human time, no? Mao na ang Diyos mga igsoon, way kaparehas niya, no? Wala siya sinugdan, no? Kunya wala pud siya katapusan, mo nang self-existent, no? Kunya ingon man gud ni Moses sa Ginoo ba kay gingnan sa Ginoo kadto ka kang Pharaoh, no? Kaya ako kang suguon nga mo'y mag-leading na mo si Pharaoh nga ang katawan nga Israel pagawason sa Egypt. Kung mangutana, ingon si Moses unya, kung mangutana sila kinsa nagsugo nako. Ingon sa Ginoo, ingna nga the I am, no? The ego eimi, no? Meaning the uncause, the self-existent one, no? Mo ni ang Dios mga igsoon. Ug dinhi gi-mention usab ang Holy Spirit dinhi sa verse mga igsoon. The Holy Spirit represented as the 7 spirits who are before His throne, no? Diha sa verse. So rather than referring to created angels, this points to the third member of the Godhead in His complete sevenfold fullness, no? Sevenfold witness, ikanang gingmon yun diha nga 7 spirits. Nag-execute ka na the sevenfold fullness of the Holy Spirit. Dunay cross-reference ini sa Isaiah, no? Chapter 11 verse 2. Wherein the Holy Spirit operates in total perfection. Ingon dito sa verse, the Spirit of the Lord of wisdom, of understanding, of counsel, of strength, of knowledge, and of the fear of the Lord. No?
Dimension din ni ang fullness sa working sa Holy Spirit. So with disclosing this revelation, the Holy Spirit held nothing back. No? Na mga igsoon ang Holy Spirit. Okay? O ang other persons sa Trinity, no? God the Son, kini si Jesus Christ. Dimension siya din that mention third in this greeting, no? Anong sa ikatulungan siya? So that the prologue, no? Okay? Can transition into an extended focus of His person, His work, and future return. Kaya ang verse 5, especially mga igsoon, no? Na din makita nato ang pag-identify, no? Who Jesus is. Okay? Basahon na ko ang verse 5a. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. No? So, una, gitawag, gi-mention din yung mga igsoon, no? Sa distinct aspect of Jesus, ang iyang identity, gitawag siya dari the faithful witness. So, unlike human beings who are plagued by inconsistency and unfaithfulness, ng unang tao, Christ, okay, is perfectly reliable and consistent. Makita nato na sa 1 John 1:9 that He is faithful, no? So, in His first advent, katong unang niyang pag-anhin, no? Pagpagkatao niya, gilansang siya. He faithfully declared and revealed the Father to humanity. Di ba na siya ay ministry si Jesus? Okay? Nag-prepare siya sa mga katauhan, mga nasa 12 disciples. Okay? Unya, sa iyang prayer sa John 17, no? Verse 25 to 26. Makita daw diha nato sa prayer ni Jesus ang iyang pagka-faithful sa iyang ministry sa gibiling sa amahan diha kaniya, no? Mao na si Jesus mga igsoon. He is faithful, okay? Perfectly faithful. Ug dinhi sa verse gihapon kita dimension siya, no? Ang iyang identity, He is the firstborn from the dead. Okay? So while individuals like Lazarus were resuscitated in mortal flesh only to die again, Jesus was the first person resurrected into an eternal, glorified, immortal body. No? Si Lazarus, yes, nabanhaw siya. Pero namatay ito siya balik. Sa Old Testament, nato ibanhaw si Elijah mga igsoon. Yung katulad ng ibanhaw, namatay ito balik. Pero din yung mga igsoon about kang Jesus, no? Siya ang unang nga nabanhaw nga wala na namatay. No? Naay na glorified immortal body. O gitawag kini siya, no, nga first fruit. 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 23. Di ba ang bungang kahoy, no, mga bungang kahoy, ligting bunga na naning unang bunga. Ilahan na nga daghan pa musunod nga mga bunga, no? So si Jesus ang first fruit sa pagkabanhaw o kinsa man mga musunod nga mga bunga, mga igsoon nga mabanhaw usab nga sila usab sa ilang pagkabanhaw sa niya kang Hesus, immortal glorified body na. Mao ni mga igsoon ang mga believer, ang mga Christians, no? Jesus is the firstborn from the dead. So His physical resurrection guarantees the future resurrection and reversal of decay for all believers. No? Kining lawas nga mamalatyon, ma-reverse na siya. Dili na niya mapatay. Kay naanay na unang nabanhaw. No? The first fruit, the first born from the dead, mao ni si Jesus Christ mga igsoon, no? Now, didigyan mo sa mga verse, another identity kang Jesus. Ingon dihe, He is the ruler of the kings of the earth. No, nagigingon sa verse.
Okay? Although, no, karon nga panahon, Satan is currently the prince of this world. Gimension ka na sa John 12:31 o Ephesians chapter 2 verse 2, no? Nga si Satan, he is now the prince of this world, operating in enemy territory, no? So Christ's ultimately role is an absolute, no? Done deal. Maabot yun ang na mga exon ba nga si Jesus may maghari diri sa kalibutan. So karon napay nag-operate, no? Ang kaaway. Okay? Tiyo pa man hingabot ang moharit yun. Mao ang Ginoo. Sa Salmo 2, no, gidescribe dito nga the nations raging and plotting in vain against the Lord. And then in sa verse, God scoffs at their earthly arrogance because Jesus holds the rightful title of King of Kings and Lord of Lords. Pwede mo basahin ang Psalms chapter 2, no? Ang mga hari, no? Ang mga katauhan, they wage war against God, no? Giniyabiyay nila, pero ang langit gakatawa lang sa ila. Kaya no, ang ilang claim kabalo ang Dios, no, nga dili na tinuod. Ang tinuod nga Ginoo ug hari mao si Jesus Christ. O balik hipon sa verse kayon din ha. He is the one who loves us, no? Sa verse 5, siya nagahigugma kanato. Kung imo daw ning tan-awon, the Greek present tense participle highlights ingunani daw that Jesus continually and unceasingly loves us. Mao daw na siya mga igsoon ang structure niya sa grammar, no? Pag-ingon sa Bible nga He loves us, no? Kana daw magugma mga igsoon consistent, permanent, no? His love is not a temporary emotion or a transaction. Rather, it is a permanent attribute demonstrated through concrete action. Makita na sa Roma 5:8, di ba? But God demonstrates His love toward us. While we were still sinners, no? Christ died for us. Di man kanina? Sa makasasalat pa kita, no? Ang Diyos kahigugma kanato. O gani iya tang gipakamatyan sa cross aron ta maluwas, no? Now, so verse 5b o verse 6 morning nasulat mga igsoon, makita nato dinhi the past work of Christ. Ingon dinhi, to Him who loves us and release us from our sins by His blood. Versikulo 6. And He made us into a kingdom, priests to His God and Father. To Him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. No? Unsa ko nag-ingon dinhi? No? Dinhi nga verse, our confidence in Christ's future victory rests entirely upon what He has already accomplished on our behalf. Unsa dayang gihimo alang kanato? He released us from our sins by His blood. No? Mao na siya mga igsoon. Through His sacrificial death, Christ purchased our redemption, delivering us from our former bondage to sin and condemnation. Mao nang kaluwasan, no? Iyang giluwas. So just as the blood, no, mao ning kumpara nato, analogy sa Old Testament. Just as the blood of the Passover lamb sheltered Israel from the divine judgment, makita na sa Exodus 12 nga story, no? Christ's shed blood secures our eternal exemption from spiritual death. No? Kung dito nga igsoon ang story sa Old Testament, no, ang sacrificial lamb, the Passover lamb.
nga tungod adto no na spare from judgment ang mga Israelites tungod sa sacrificial or Passover lamb nga gipatay gipahid ang dugo sa ilang doorpost. Unya ang angel of death dili na mo himong judgment tungod sa the blood of the lamb. Mo na sa Old Testament. Pero paralel dito, nag-istud dito sa future mga igsoon sa sacrifice ni Jesus Christ, no? Nga ang iyang pagka-crucify sa cross of Calvary, ang iyang hamiling dugo is the reason nga nung dili na ko, sila nga nagtuo kang Jesus, dili na paga-silutan, no? Dili na under second death, no? Or the judgment unya, no? Kanang eternal lake of fire. Wala na, dili na na yung munanang mahugman diha sa pa-impierno. Kaya nga, no? Because, ingon din sa verse, gitubos, giluwas kita sa hamiling dugo ni Jesus. And then, padayon ng gihapon sa verse, ingon din He made us to be a kingdom of priests. No? Morning mga believer, mga tumulo ni Jesus. Mga pari. No? Ikaw, because you're a believer ni Jesus, you are priest. Ako po, matakusa kang tumulo, no? Pari. In the old covenant, no, priesthood was strictly limited to the tribe of Levi and the line of Aaron. Oh, sila lang nining linya, nining Levi o ni Aaron ang pwede magpare. In Christ, sa ato na ning panahon karon, believer na ni Christ. Every believer is consecrated as a priest, no? With direct unhindered access to God and a commission to represent Him to a lost world. Muna ang atong privilege mga igsoon. No? Kaya mo ang privilege sa mga pare sa Old Testament. They have an access to God. No? Sila ang makaduol diretso sa Diyos. Ang mga priest. No, dalhon nila sila yung mag-minister sa mga tao, unya sila mag-intercede para ngadto sa Ginoo. Ingon niya na mga igsoon karon, no, kita nga mga believers. We can intercede people, no? Diha even in prayer. Now, that's why sa atong panahon, gitawag kini mga igsoon training time for reigning time. So may pasabot nato ni. Kaya sa Revelation chapter 5 verse 10, kung mo forward ta dito kadiyon, kini nga passage clarifies that believers ingon dito will reign upon the earth. Karos ama ni, in the future millennial kingdom after Satan is evicted, no? So maabot man gud ang time sa millennium nga magharap si Jesus. Ug ingon sa chapter 5 verse 10, kita, no, we will reign with Him. No, dumala, maghahari sa kalibutan uban kang Hesus, no? So karon, our current life, kini nga itong kinabuhi karon ba, no? Including every trial, hardship, struggle, is God's spiritual preparation ground, shaping our character for future reign alongside Christ. Giandam ta sa Ginoo mga igsoon to refine our character so that sa pahigayon niya sa pagdumala maandam ta. Aduna example mo gud ni no makita nato sa Old Testament. Before gihimong leader si Joseph next to Pharaoh, no, the king of Egypt. Pero girefine siya maayo sa Diyos ang iyang karakter. Maupon mga igsoon makita nato kang King David before siya gihimong hari sa Diyos, girefine ug maayo sa Ginoo iyang karakter. No? Mao na nga mga igsoon ba ning kinabuhi nato karon. Instead of grumbling or murmuring tungod kay daghang trials na kay struggle, why not look it positively? Kaya ingon sa Bible,
Maghari man ka unya uban sa Ginoo. So kinahanglan nga you are ready. Maandam ka ni anak, no? Ug mao ang refinement of our character mga igsoon, no? Now padayon kita, ito din sa verse 7, mao ni ang future work ni Jesus Christ ang verse 7. Ingon din behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierce Him, and all the tribes of the earth will mourn over Him. So it is to be, no? Amen. Mo nagigo din sa verse. So makita nato while the gospel, no? Matthew, Mark, Luke, and John, while the gospels detail Christ's past humility and suffering, Revelation, kining book of Revelation, unveils His future glorious triumph. Sa una niya pag-ari, kaya kitawag first advent, no? Makita nato diha that He is the suffering servant. Ningari siya to serve, di ba? Mao na sa first century. Okay? So Jesus arrives in humility, lives a sinless life, dies a sacrificial death on the cross to pay for sin, and is resurrected as the firstborn from the dead. So mo na ang primero niyang pag-ari. Now at present, mauning atong church age, kitanik karon, no? Mauning gitawag spiritual preparation. The present era, no? Kita mga exalt din sa church age. Christ intercedes as high priest at the Father's right hand, while believers serve as a kingdom of priests, enduring trials in preparation for the coming kingdom. No? Yes, dahil mga trials sa kinabuhi karon. Pero again, no? This is a preparation for the coming kingdom, no? Inighari unya sa Ginoo. Ug naa mao ning gitawag the second coming. Unsa man ning second coming? The visible return mga igsoon. Kano sa man at the end of tribulation. Ang Bible nagapropesiya og 7-year great tribulation. At the end ni ana mo na ning second coming ni Jesus, no? The visible, makita siya inibalik niya mga igsoon. Christ returned in the clouds with power and great glory. Every eye sees Him, Gentiles and the repentant remnant of Israel acknowledge Him. Mao ni nga tayo mga igsoon nga ang Israel, tanan sila ma-acknowledge, makilala nila si Jesus ug mangin believer sila ni Jesus Christ. Kaysa 7 years tribulation mga igsoon, ang Israel, they will be persecuted by the Antichrist. Sila ang primary target diha. O tungod sa kalisod mga igsoon, no? Tungod sa kalisod nila, ampo sila sa Dios, no, sa Misaya nga gisaad sa Ginoo. Unya, inigabot ni Jesus ilang dang dawaton, no? Diha na sila motuo nga si Jesus di ay gayon ang Misaya nga ilang, no, ilang manluluwas. O karon sa future mga igsoon mo na sa ning ginatawag second coming na, no, paabot na si Jesus. Ang sunod mga igsoon mo na ning gitawag millennial kingdom. Okay? Mo na ning earthly reign, no? Physically maghari si Jesus sa kalibutan mga igsoon. So mo nang gitawag the future era, no? O katong i-mention ganina sa verse nga uban kita maghari kang Jesus. At this time, no, sa millennium, Satan is bound. Ay, kanindot, no, wala na Satanas. Kay ingon sa Bible, dakpon man siya o prison dito sa bottomless pit, no? And then Christ establishes His throne in Jerusalem. Okay?
fulfilling the Vedic promises and ruling the earth in absolute justice alongside His saints. Kining sense din ni morning mga believers, morning mga Christians, no? So morning mga igsoon nga sa panahon nato karon na mga injustice mag-uol ta, no? Ang mga dautan, ang mga sala, ang corruption wala na silutan, nakalingkawas ang mga nagahimo ni ana. Pero kano sa aman mahitabo mga igsoon ang justice mahulog, no? Ilabi na ininghari na sa Ginoo, no? Naanay hostisya. Okay, kan Diyos naman ang Ginoong Isus siya ang maghari mga igsoon. O ingon sa verse again, ingon diri, He is coming with the clouds, no? So, unlike the rapture, where Christ rescue His church in the air prior to tribulation, no? Sa ato pa, before daw magsugod ang 7-year tribulation, doon ay mahitabo nga rapture para ni sa mga believer kuhapon sa Ginoo. So din the second coming occur at the end of the 7-year tribulation when Christ physically returns to earth to execute judgment and establish His kingdom, no? So kung ato ning tan-awon, kung drawingan nato ning chart mga igsoon sa timeline, no? Ang first advent, mingari si Jesus, manduluwas nato, nagpakamatay sa cross of Calvary. Pero sa second advent, no, ang second coming, second advent, makita na nga, glorious na, no? Hari na si Jesus Christ, mga igsoon, no? Magahari siya in 1,000 years. Okay? Dinhi sa kalibutan. Ubang kita ni ana, mga igsoon. Again, balik sa verse ingon din ibalik niya sa second coming, every eye will see Him. No? Sa ito pa, His return will not be a secret, spiritualized, or localized event. No? Kini nga teaching, this refute the teachings like the teaching of Jehovah's Witness. Nga naman, because they are regarding the return of Jesus as invisible. Para nila, bisa kung tanaw nimo karon ang mga saksi ni Jehovah, no? Himbalik na daw ang Ginoo, walang makita. No? Mo na ilang teaching. Pero sa passage mga exalt na itong ginabasa, ingon sa Bible, every eye will see Him, no? It will be a universally visible majestic manifestation of His power, no? Mao na ang pagbalik sa Ginoo. Unya, giingon pud gihapon sa verse, kining gitawag the national repentance of Israel. Okay? Kay karon nga panahon mga igsoon, di ba, sa Israel doon na napunoy mga 7 to 9 million diha ka Hudiyo. Pero estimate nila ang mga tinuod yun ng mga believer ni Jesus, mga 10 to 20,000 pa lang kabuo. No? So gamay pa kayong percentage mga igsoon. Pero kano sa aman nga makonvert ang nation into a believer of Jesus, mao ni unyang panahon mga igsoon, no? This will fulfill the prophecy sa Zechariah chapter 12 verse 10 that those who pierce Him, mao ni mga Hudiyo, no? The Jewish people will look upon Him, experience deep conviction, and weep bitterly over their historic rejection of the Messiah. No? Mabutaw na nga, bisan karon, bisan diha sa USA na ay mga Hudiyo bitaw, no? They despise Jesus Christ nga mao ang Messiah. Di sila mudawat. Kaya nga naman, nga nung mutuo man kuno sila kang Jesus nga Messiah, nga si Jesus anak ra mag carpenter, no? Nya gilansang sa cross. No, di sila mutuo nga Messiah ilansang sa cross, no? That's why lisod ang pag-convert sa mga Hudiyo ng igsoon, no? Pero
nagahapoy mga nagdawat sa Ginoo, no? Now karon sa verse, ingon gihapon sa verse diha, okay? Unsa ko no? He is the Alpha and the Omega. No? Ingon na sa verse. Kini si Jesus. Unsa man ning Alpha and Omega? As the first and the last letters of the Greek alphabet. No, kini. So this title designates Christ as the beginning and the end of all things. Okay? He is, ang implications ni Moni, Jesus is the creator, the sustainer, who holds the physical cosmos together, the redeemer, and the sovereign ruler of history. No? So kung imong tanawon mga igsoon, gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan nga history. Sugod sa creation hangtod sa katapusan. Sa ato pa, history is literally His story. Kaya yun sa Bible, He is the Alpha and the Omega. No? Pagsugod hangtod sa katapusan. No? Ang history mga igsoon is His story. No? Iyan ang story sa Ginoo. That's why giuluhan nato. Ha? The main thing is Jesus. No? O din sa verse, makita nato ang gitawag the deity of Christ. Nga naman nga makaingunta nga si Jesus Dios. Okay? Kaya sa verse 8, no? Chapter 1 verse 8, kining Alpha and Omega is identified as the Lord God. No? Gitawag ni siya nga Lord God. Kining Alpha and Omega mga igsoon, kung mo jump kita no sa Revelation 22 verse 13 and chapter 22 verse 16. Dito nga verse, Jesus explicitly, no, makita nyo dito ba, explicit, claims this exact title for himself, that He is the Alpha and Omega. No? So sa ito pa mga igsoon, this stands as an undeniable biblical proof of the full deity of Jesus Christ. No? Makita nato ni ba ang pagka-Diyos ni Kristo, no? Kining atong gialagaran nga si Jesus. Kaya siya ang Alpha and Omega, the Lord God, no? So klaro kay na mga igsoon nga Diyos kini si Jesus, no? Now sa may atong ma-learn din sa passage. The entire book of Revelation serves to pull back the curtain. No, mura bang kurtina ba magigiablihan, ipakita ta to show us that world history is not spinning out of control. No? Usay ka kadlok gyud bitaw pamati ano sa mga balita na ay gubat, no? Na ay gutom. There was a time nga na ay COVID, kinsa may di mahadlok adto. Pero mao ni mga igsoon, ipakita ta sa Ginoo ba na He is in control. Human government, worldly regimes, and spiritual wickedness, unsa ko no? Do not have the final say. No? Wala man sila yung final say, no? Paras karon, gingon sa Bible, sa panahon karon, Satan as the prince of this world. Yes, siya nagadumala, hari karon sa kalibutan. Pero temporary na. Kaya ang true, no, permanent king kinsa man si Jesus Christ. Unya kay moabot man ang atak na mga igsoon, no? So again, the main thing is and will always be Jesus Christ. So sa may mensahe niini sa mga unbeliever. For the unbeliever, money, salvation is found not by striving or bridging the gap through self-effort, but by simply placing personal trust in the finished work and the shed blood of Jesus Christ.
Kay sa Bible nga ning atong itun-an ni nga passage, kinsa man di ito ang maghari uban kang Hesus. Katong mga believer ni Jesus Christ. Katong mga tao nga nagtuo kang Jesus Christ nga ilang personal savior. Sila ni unya no ang magahari unya uban kang Hesus. So sa usa ka tawo nga unbeliever, the only way nga mahimo siya, maapil siya ni ana, kinahanglan mo tuo ka kang Jesus Christ nga imong personal savior. No? Kung wala pa ka kay Jesucristo sa imong kinabuhi. Now, sa may mensahe na ini sa mga Christians na, no? Most kita karon din mga believers, no? For the believer, recognizing our identity as a kingdom of priests, no? Phrase us to live courageously, no? Resting in His unceasing love and looking forward with hope to His glorious return, no? Now, ang mga pari ba, for example, sa Catholicism, kanang mga milagroso, powerful kayo, nga naman. Ang ilang bindita, mga igsoon, mawisikan ka sa tubig ng unsa na object, mahimong balaan, di ba? Oo. Very powerful ang ilang prayer, idigampo niya sa ostias, mahimo daw ang lawas ni Kristo, no? Unya ang mga devoto nga baligya kung misikan sa mahimo na nga ampuan na kanang nga devoto trabaho sa ilang priest, no? Pero diri ta sa Bible mga igsoon, ang atong pagka privilege bitaw, no? Priest man ta, no? In other words, we can pray, no? Makaampo ta, we can intercede people, no? Mao na ang mga igsoon. Kung mag-ampo ta, diretso ta sa Diyos. Kaya ano, mao na ang mga priest, when they pray, they directly pray to God. Okay? Mao na nga, di na ta mo agi og kanang kinsa pa diyan nga tao imong agingan, no? Kaya nga naman, you are priest. No, ingon sa Bible, we are priest, mga igsoon. So sa ato nga pagkakristohano, kumusta na, no? Ang mensahe nato di nato kalimtan. The very center of history is Jesus Christ. Kung kita kay nabilong man ta diha kang Hesus, naata mga igsoon sa pero nato ni ginabalik-balik, we are in the winning side. No? Kay si Hesus muabot, mubalik, maghari, no? Kanindot ba niya na ug mao na atong gihulak mga igsoon nga mubalik si Hesus pagkuha, no, sa mga katauhan niya, sa mga believer. O ingon sa Bible, no, i-reverse na niya sa Ginoo, no? Ang lawas nga mamalatyon, isla naglawas nga dili mapatay, lawas na nga glorify, langit nun ang lawas. Unya magahari uban sa Ginoo, no? You know mga igsoon, that's why ang mensahe ko sa Ginoo kanato karon samtang naghulak ta, no? Antos lang sa good, no? Bisag asin-asin lang sa, no? Oo. Usahay na sa kawalan-on, no? Pero mga igsoon, ayaw kabalaka, dili ni siya permanent ang karon na sitwasyon. Temporary lang ni. What is permanent? Inig-abot na niya sa Ginoo when every one of us will reign, will rule together with the King of Kings, which is Jesus Christ. Mag-pray ta, Lord God, salamat Ginoo sa mga pulong nimo nga nagatudlo kanamo nga niini nga kinabuhi imong gipadayag kanamo nga maabot ang adlaw niya nga inigbalik ni Jesus Christ aron nga magharing na niini nga kalibutan. Salamat o Dios nga apil kami sa imong mga plano. Imo kami karon nga giluwas o kami unya magahari uban kang Ginoong Hesus. Hatagi kami ni ana nga panglantaw sa future, sa unahang Ginoo, that we as a believer, we have a bright future. Tungod kay ang among gisaligan, Ginoo Dios gamhanan sa tanan ug diha kaniya ang pagbuot,
ang gingharian sa walay katapusan. Kanimong himaya in Jesus' name. Amen.